Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Tila nagkakatotoo nga ang sinasabi ng marami na ang mga sundalo ni Kim Jong-un ay magiging pabigat lamang para sa bansang Russia. Hindi umano makakatulong ang mga ito lalo at napakaraming mga balakid para lumaban ng magkasama ang mga sundalo ng dalawang bansa. Bukod sa language barrier, pag-a-addict sa panonood ng mga bold at kung ano-ano pa. Isa pa sa pinakamalaking dahilan kaya naniniwala ang mga eksperto na walang magiging tulong ang mga Koreano sa mga Ruso ay dahil wala pang sapat na trainings ang mga ito. Hindi pa din nasasabak sa totoong labanan ng mga sundalo ni Kim Jong-un at ang pinakahuling sabak nila sa totoong giyera ay noon pang Korean War, mga taong 1950s. Marami ngayon sa mga bansa, lalo na ang Ukraine, ang ginagawang katatawanan ng mga sundalong ipinapadala ng Kim Jong-un para tulungan ng Russia. Subalit sa isang lumabas na video sa internet, imbes na at nakihina mga sundalo ng North Korea ang mga sundalo ng Ukraine ay makikitang nagpapaturo ang mga ito kung paanong gamitin ang kanilang mga armas at kung paanong magsalita ng Russian. Makikita sa video na kaswal lamang at parang walang nagaganap na kaguluhan sa pagitan ng dalawang panig. Sa paglabas ng video na ito, mahalata na bata pa talaga ang mga sundalong ipinadala ni Kim Jong-un at wala pang karanasan sa totoong pakikipaglaban. O baka dahil hindi talaga kalaban ang turing sa kanila ng mga sundalo ng Ukraine. Ano't ano pa man ang dahilan, panoorin natin ang video na ito. Это только начало, там еще дальше. Makikita sa video ang mga sundalo ng North Korea na mukhang mga inosente habang sila'y nagpapaturo ng salitang Russian sa mga sundalo mismo ng Ukraine. Makikita din na nagpapaturo ang mga North Korean soldiers kung paanong gamitin ang mga armas ni Vladimir Putin. Ang video na ito ay mula mismo sa isang Ukrainian journalist na si Andrei Chaplienko. Ayon sa journalist, ebidensya umano ito hindi na lamang sa totoong presensya ng mga North Korean soldiers sa Kyrgyz region, kundi malaking ebidensya din na hindi pa talaga handa ang mga sundalo ni Kim Jong-un na ipinadala niya sa Russia upang tulungan si Vladimir Putin sa kanyang laban. Ukrainian intelligence of Korean presence or North Korean presence in Kursk region. Also, we are aware that they could be allegedly deployed to Kharkiv's region of sovereign Ukrainian territory. Ayon sa mga sundalo ng Ukraine, wala umunong ideya sa kung ano ang pinapasok ng mga sundalo ng North Korea at nahahalata din nila kahit pa hindi nila napapanood ang naturang video na wala talagang kakayahan ng mga North Korean soldiers upang sumabak sa totoong labanan. Sa totoo lang, ayon sa mga sundalo ng Ukraine, hindi umano talaga sila natatakot sa mga sundalo ng North Korea. Ang kinatatakutan lamang umano nila ay ang bilang ng mga sundalong idineploy ni Vladimir Putin sa Ukraine dahil umano sa pagkasakim ni Vladimir Putin na maipanalo ang kanyang laban. Gumamit siya ng mga taong hindi naman niya pag-aari at lalong wala namang dahilan upang makipagdigma laban sa Ukraine. Nagawang magpahamak ng mga inosenteng tao ni Vladimir Putin para lamang manalo sa laban na ito sa Ukraine.
Mga tao na hindi man lamang alam kung paanong gamitin ang kanilang armas, hindi naintindihan ang salita ng kanilang mga kakampi at kung anong klase ng giyera ang kanilang kahaharapin. Kung matatandaan, ang bansang Ukraine ay gumawa pa ng isang hotline para lamang sa mga North Korean soldiers na may kasama pang mga videos. Ito ay upang ipakita sa mga sundalo ng North Korea kung ano ang sasapitin nila kung sakaling sila ay sumuong sa totoong labanan. Ang hotline na ginawa na ito ng Ukraine ay para akitin ang mga sundalo ng North Korea na abandonahin ang kanilang misyon at huwag nang makipagyera sa bansa na hindi naman nila kaaway. Sa simulat sa pool pa lamang ay maraming mga bansa na ang tumututol sa pagpapadala ng Russia ng mga sundalo ng North Korea upang tulungan sila laban sa Ukraine. Subalit mismong si Kim Jong-un ang nagsabi na handa nilang tulungan ng bansang Russia sa abot ng kanilang makakaya hanggang sa makamit ni Vladimir Putin ang kanyang hinahangad na tagumpay. Samantala, sa video naman na ito na medyo hindi ko na ipapakita, ay kuha ng isang surveillance drone ng bansang Ukraine. Makikita sa video ang isang sundalo na tila may tama at hindi na makalakad na kumpirma na ang sundalo ay isang North Korean. Makikita ito sa kanyang itsura na ayon sa mga eksperto, medyo payat umano ito at tila kulang sa pagkain. Makikita din sa video na ang sundalo ay may dalang isang malaking bag na may lamang mga gamit. Muli, ayon na naman sa mga eksperto, ang mga sundalo umano ng North Korea ay maaaring ginagamit ng Russia bilang mga labor. Sila ang pinagdadala ng mga ammunitions at provision para sa mga nasa front lines. Kung gagamit kasi ng mga sasakyan upang dalhan ng armas ang mga frontliners ng Russia, madali silang madedetect ng mga Ukrainian soldiers. Kaya naisip nilang gamitin ng mga North Korean soldiers na tagahatid ng anumang pangangailangan ng mga frontliner ng Russia. Sinasabi ng ilang mga bansa na nasa 12,000 umanong mga sundalo ng North Korea ang ipinadala sa Ukraine para tulungan ng Russia. Subalit kada araw, daan-daang umanong mga sundalo ni Kim Jong-un ang nasasawi ng walang kalaban-laban. Kaya kahit umanong magpadala pa ng nasa 20,000 mga sundalo ang North Korea sa Ukraine, ay wala itong magiging impact sa laban sa pagitan ng Ukraine at Russia. Huwag din nating kakalimutan ng lumabas na video noong isang araw lamang na kung saan inamin mismo ng isang Russian soldier na sila ang tinatarget ng mga sundalo ng North Korea. Medyo nagmukhang desperado si Vladimir Putin nang humingi siya ng mga sundalo kay Kim Jong-un. Pero sa ngayon, tila ibang nangyayari sa kung ano talaga ang gustong mangyari ni Vladimir Putin. Ang pagnanais ni Vladimir Putin kaya din niya naisipan na humingi ng saklolo sa North Korea ay syempre para malamangan nila ang bansang Ukraine. Pero sa hindi maipaliwanag na kadahilanan at medyo nakakatawang isipin, imbes na ang mga sundalo ng Ukraine ang targetin ng mga sundalo ng North Korea, sundalo ni Vladimir Putin ang kanilang pinupuntirya. Alam naman natin na may language barrier pagdating sa mga sundalo ng Russia at North Korea. Hindi makapagsalita ng Russian ang mga North Koreans at hindi din naman makapagsalita ng Korean ang mga Russians. Pero bakit nga kaya umabot sa puntong pinuntirya ng mga sundalo ni Kim Jong-un ang mga sundalo ni Vladimir Putin imbes na ang mga sundalo ni Volodymyr Zelensky? Parang hindi ito ata kapanipaniwala. Marami tuloy ngayon ang nagsasabi na ang mga sundalo ng North Korea ay mahusay lamang sa pagmamarcha at pagpapakita ng kanilang tikas. Pero pagdating sa totoong labanan, nahihirapan din silang kilalanin kung sino ang kanilang kalaban at sino ang kakampi. Magkakatotoo nga yata talaga na magiging pabigat lamang sila sa mga sundalo ng Russia at ang mas malala pa, baka maging dahilan din sila ng pagkaubos ng mga sundalo ni Vladimir Putin. Sino ang mag-aakala na ang pinakaunang mga banyagang sundalo na inaakalang makakatulong ng mga sundalo ng Russia laban sa Ukraine ay sila palang magiging pabigat at sa totoo lang ay wala din namang maitutulong sa kanila. Kaya din siguro lumabas ang isang audio recording noong isang linggo na na-intercept ng mga sundalo ng Ukraine at marinig sa audio na nanggagalaite mga sundalo ng Russia at naiinis kung sa paanong paraan nilang pakikitunguhan ng mga sundalo ng North Korea. Sa ngayon, tila totoo nga ang kombinasyon ng mga sundalo ng North Korea at Russia ay hindi maganda ang magiging bunga at puro kapalpakan lamang ay dudulot nito. Sa isang lumabas na video, isang Russian soldier ang sumurrender sa Ukraine upang iligtas ang kanyang buhay at ayon sa kanyang inilahad na mensahe na nakita mismo ng kanyang dalawang mga mata, ang mga sundalo umano ng North Korea ay tinatarget. Ang maling target na sa katunayan, dalawang sundalo ng Russia ang nabaril at napatay ng mga sundalo ng North Korea. Imbes na matulad siya sa mga ito, mas pinili na lamang niyang sumurrender sa mga sundalo ng Ukraine at ito ang kanyang naging pahayag.
Nagpadala sila ng nasa 10 sundalo ng North Korea at kasama namin na naghukay ng mga pagtataguan sa gubat. Binigyan nila ng damit at pagkain ng mga Koreano. Subalit noong magsimula na ang laban, nagsimula din ang mga Koreano na barilin kami. Sinubukan naming sabihan sila kung sino ang dapat na barilin, pero huli na dahil dalawa na sa mga sundalo namin ang kanilang nabaril. Kaya naisip ko na sumurrender na lang kaysa pati ako'y mabaril nila. Marami noon ang nagsasabi na wala sa hinagap ng sino man ang makakaisip na lalaban ng magkasama ang mga sundalo ng North Korea at mga sundalo ng Russia. Bukod sa language barrier, kahit saan titignan ay mahihirapan ng dalawang magkaibang sundalo na ito na umatake ng magkasama. Pero tila ang mga commanders ng mga Russian soldiers ay sumugal at pinagsama ang mga ito na ngayon nilalasap nila ang kanilang malaking pagkakamali. Isa pa sa ikinadismaya ng mga sundalo ng Russia ay ang pagkain ng mga North Korean soldiers. Pero bago yan, mula pa man noon, isa ang North Korea sa mga pinaka-nagugutom na bansa sa buong mundo. Ito'y dahil na din sa kanilang mababang food security. Pero hindi na ito kasalanan ng rehimen ni Kim Jong-un dahil ang mga North Korean ay palaging gutom at gusto laging kumain ng kumain. Pero sa lala ng kanilang pagkain, syempre, ilan sa kanilang mga pagkain na dala ay masasabi nating sila lamang ang may ganoong klase ng sikmura na kainin ng mga ito.